Ngayon po ay ika-6 na linggo ng muling pagkabuhay at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kung paanong inibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Hindi ko na kayo itinuturing na mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuring ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingiin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay bibigay sa inyo. Ito nga ang utos ko sa inyo, magmahalan kayo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magmahalan kayo gaya ng aking pagmamahal sa inyo. Ito ay kautusan na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Naging kaisa tayo kay Jesus sa pamamagitan ng sakramento ng biniyag. Kaya magmahalan tayo gaya ng kanyang pagmamahal sa atin. Kaya ibahagi natin sa ating kapwa ang pag-ibig ni Jesus sa atin, na ang pag-ibig ni Jesus sa atin ay ang ating batayan o sukatan sa ating pag-ibig sa ating kapwa. Kaya paano po ba tayo umiibig? Una, mayroon pong pag-ibig na I love you if, or mahal kita, iniibig kita, kung, na mayroon pong malaking kung ang pag-ibig na ito. Ito ang klaseng pag-ibig o pagmamahal na mayroong kondisyon, umaasa ng kapalit, mayroong requirement na dapat gawin at mayroong inaasahan na matanggap in return. Kaya iniibig ba natin ang ating kapwa dahil sa kanyang maibibigay o magagawa sa atin? Maaring karangyaan, katanyagan o kaluwalhatian, at ito ay maaring for comfort or for material security. Ito ang mga inaasahan ng taong nagmamahal na matatanggap niya mula sa kanyang minamahal o ang inaasahan niyang magagawa ng kanyang minamahal sa kanya. Kaya tumutulong ba tayo sa ating kapwa dahil sa anumang ating matatanggap sa kanya? Maaring komisyon, compensation, publicity, or popularity? Ito po ang ibig sabihin ng I love you if. Mahal kita, iniibig kita kung. Pangalawa, mayroon ding pag-ibig na I love you because. Mahal kita, iniibig kita dahil ang pag-ibig na ito ay nakabase sa isang kaakit-akit o kahangahangang katangian ng isang taong minamahal, na ang tao ay iniibig halimbawa dahil sa kanyang taglay na physical na kagandahan, kalagayan sa buhay sa lipunan o dahil sa kanyang kayamanan. Ito ang pag-ibig na maaring naisilang dahil sa utang na loob o bilang pasasalamat na nagbibigay tayo sa taong ito dahil mayroon tayong natanggap o matatanggap mula sa kanya. Kaya tumutulong ba tayo sa tao dahil iniisip natin baka isang araw kailangan din natin ang kanyang tulong? Ito po ang ibig sabihin ng mahal kita dahil. Ngunit pangatlo, mayroon pong pag-ibig na I love you in spite of. Mahal kita, iniibig kita kahit na. Ito ang pag-ibig na kung ano at sino pa ang taong ito. Iniibig at minamahal tayo ng Diyos kahit na tayo ay nagkakamali, nagkakasala at tumatalikod sa Kanya. Hindi po nagbabago ang plano ng Diyos para sa ating kaligtasan na iligtas tayo kahit na tayo ay hindi tapat sa Kanya at hindi karapat-dapat. Iniibig tayo ng Diyos kung ano at sino tayo. Hindi po namimili ng iibigin ang pag-ibig na ito. Ang pagmamahal na ito ay hindi po eksklusibo. Iniibig ng Diyos ang lahat, banal o makasalanan man. Ngayon, inuutusan tayo ni Jesus na magmahalan sa isa't isa
gaya ng kanyang pagmamahal sa atin. Kaya mahalin natin ang ating kapwa sa pamamagitan ng ating pagpapatawad at pagtanggap sa Kanya sa gitna ng Kanyang pagkakamali at pagkakasala. Mahalin natin ang ating kapwa sa pamamagitan ng pag-consider sa Kanya na nagkakasala sa atin na maging kaibigan muli. Ibigin natin ang ating kapwa sa pamamagitan ng pagtanggal sa anumang galit, puot at inggit sa ating puso dahil sa Kanyang nakamit na tagumpay. Mahalin natin ang ating kapwa sa pamamagitan ng ating pagdating para sa mga tao hindi natin makasundo at naging ating kaaway na dumadaan ng paghihirap at pagsubok sa buhay, hindi upang sila'y kutyain, kundi upang sila ay tulungan at ipahayag ang ating pagmamalasakit. Kaya, papaano po ba natin iniibig ang Diyos? Papaano po ba natin minamahal ang ating kapwa? Umibig tayo at magmahal tayo gaya ng pagmamahal ni Jesus sa atin. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and their refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.